Pietrelcino. Pan, tayo po magsitayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagdubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mo sa pagtaliwan namin sa mga ito. Kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Noong mga araw na iyon, sinulatan ni Haring Dario ang mga kagawad ng lalawigan na nasa kabila ng ilog. Sinabi niya, ipauubaya nila sa mga tagapamahalang Hudyo at sa kanilang matatanda ang pagpapaayos ng templo. Ang magugugol dito ay kukunin lahat sa buwis
na malilikom sa lalawigan sa kabila ng ilog. Akong si Dario ang lumagda sa kautosang ito. Ang lahat ng ito'y dapat matupad ng buong buo. Ipinagpatuloy ng mga Hudyo ang muling pagtatayo sa templo at sila'y nagtagumpay tulad ng sinabi ni na Propeta Ageo at Zacarias. Layari nila ang templo ayon sa sinabi ng Diyos at sa utos ni Haring Ciro, Dario at Artahernes. At nangyari noong ikatlo ng Adar, ika-6 na taon ng paghahari ni Haring Dario. Nang itinalaga ang templo, di magkamayaw sa tuwa ang mga Israelita, mga saserdote at mga Levitang nakabalik mula sa pagkabihag. Naghandog sila ng 100 toro at 200 tupang lalaki at 400 kordero. Bilang hain naman para sa kasalanan, naghandog sila ng 12 kambing na lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Pinagpangkat-pangkat nila ang mga saserdote at mga Levita. Sila'y binigyan ng kani-kanilang gawain at araw ng panunungkulan sa templo ayon sa kautusan ni Moises. At nang ika-14 ng unang buwan, ipinagdiwang ng mga nakabalik mula sa pagkabihag ang Paskwa. Nakapaglinis na noon ang mga Levita, kaya sila ay nagpatay sa korderong Pampaskwa para sa mga nakabalik, sa mga saserdote, at sa mga kapwa nila Levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin ang bituang lungsod nitong Jerusalem. Masaya Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel, upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Tayo po ay magsitayo. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at mamumuhay ng angkla. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng mga tao. May nagsabi sa kanila, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid.
ibig nilang makipagkita sa inyo. Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang sa komunidad at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa ilang lahat. Nakayot na bumabagyo, no? Bagyo lang yan, no? Tayo ay mga mananampalataya, di ba? Tayo ay mga naglilingkod sa Diyos at kinakailangan ay patuloy ang anumang mga gawain natin, lalo-lalo na ang ating mga pananalaangin para po sa bawat isa. So ang pananalangin ay talagang napakahalaga sa ating pong pamumuhay. No? Sabi nga ni Padre Pio, ni San Pio, di ba? At yung sabi niya na okay, so yung worry dapat bawas-bawasan natin. No? At yung ating pong panalangin ay dagdagan po natin. So isa ito sa mga bagay na kung saan napakagandang bagay na kung saan talagang mapagnilayan sana po natin. May isa po kasi kaming kasama na doon po talaga siya sa San Giovanni Rotondo. No? So isa po ay nabilikaya si Bisita din. Pero sa po ay nagkasakit yung time ng pandemya. So isa po ay na-stroke. No? Siguro magkaidam ng gabi at saka stress ng gabi. So pagkatapos, ilang buwan po siyang tumatos noon. Pero ang talagang kanyang ipinapanalangin, no? Pinapanalanginan, no? Bago pa siya nagkasakit po na stroke ay si Padre Pio kasi walking distance lang po noon. So ngayon, siya po ay talagang nakasurvive. For almost 10 months na kumatos po siya sa Italia, siya po ay nagkamalay. At saka na-COVID pa talaga siya. No? Pero sa mga pagkakataon na yun, talagang pumapit siya. No? Kasi nga, no? Marahil yung iniisip niya talaga ay makauwi siya ng Pilipinas. So ang nangyari, yan po yung kasama namin ni Father Stephen ngayon, no, sa aming community. Yung naka-wheelchair na pari po namin. So sabi niya talagang malaki ang tulong, no, ng kanyang mga panalangin, no, kay San Pio. Ito po ay isang bagay na kung saan napakahalaga, mga kapatid, na sa ating pamumuhay, huwag po nating aalisin. Diba? Yung ating pong mga panalangin, ang buhay panalangin natin. Kasi kayang-kaya natin yung prayer. No? Hindi sabihin na Father, sila lang po yung pwede magdasal o kayang magdasal, yung mga may kaya o kung ano-ano ba. Okay? Lahat po tayo ay kayang magdasal. Pero marami lang po talaga yung tamad. No? Marami lang talaga yung tinatamad. Kaya nga ang paalala sa atin ngayon ni San Pio sa kanya po o sa ating pong pagunita sa kanya na sana huwag tayo kumbaga manghinawa, huwag tayo mapagod sa ating mga pananalangin. No? No, sa amin, diba, dyan sa katedral, no? After na misa, diretso pa po kami sa Adoration Chapel for morning prayer, no? Kami ni Father. So, doon, no, kasi talagang kinakailangan magiging bahagi po yan ng ating pong mga pamumuhay. No? Kasi pag sinasabi natin sumasampalataya tayo sa Diyos, hindi naman tayo nagdadasal, ano yung koneksyon natin sa Kanya? Diba? Ano yung koneksyon natin sa Kanya? Yung lambang pagpapahayag natin ng mga salita lamang o talagang nandiyan at isinasabuhay po natin. Dahil napakahalaga ng ating pong mga debosyon, ang ating pong pananampalataya, ay nandiyan at lumalabas po talaga yan sa ating mga pamumuhay. No? Sa ating mga pamumuhay.
Yan po yung sinasabi ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga matatawag tayong kanyang mga kapatid kung tayo ay nakikinig at sumusunod sa mga salita ng Diyos. At yun po yung gospel natin na akala ng iba, parang hindi naman pinansin ni Kristo yung kanyang nanay. Parang hindi niya naman pinansin yung kanyang mga kapatid, no? Nasabi sa ating gospel, pero hindi dito pinag-uusapan, no? Yung tinatawag nating pagkakapamilya ng physical, pero ang pagkakapamilya ng espiritual. Na tayo ay magkakapatid sa ating pong Panginoon, pero hindi ganoon kadali. Kasi kinakailangan po natin ang patuloy na pakikipag-ugnayan po sa ating tatay, no? Sa ating ama, no? Sa ating pong Panginoon. Kaya ang paanyaya sa ating mga kapatid, no? Tayo ay magpatuloy sa ating mga prayers, hindi lamang sa mga panahon na nangangailangan tayo, hindi lamang sa mga panahon na kung saan tayo ay nahihirapan sa buhay. Di ba madalas na noon po yung nangyayari? Pag may anak tayo pang board exam, di ba? Kukuha tayo ng sobre, magpapabisa. Pero pag walang board exam, wala rin sobre, walang pabisa, di ba? Pag wala tayong sakit, di ba? Hindi ko punta yan sa chapel, hindi ko punta yan sa may simbahan. No? Pero kapag mayroong mga may sakit sa ating mga pamilya, di ba? Kung saan-saan tayo sa Baclaran, sa Quiapo, kung saan-saan tayo nakakarating. Kaya lang, ganun ba talaga ang pagiging mananampalataya natin? Ganun ba talaga yung ating sinasabi na sumasampalataya tayo sa Diyos o talagang isinasabuhay po natin ito? Na sa tuwing tayo po ay gumigising sa umaga, start na po yung prayer natin, di ba? Sino po dito nagdadasal pagising sa umaga? O di ba, 15 lang kami. Yung iba, kailan po kayo magdadasal? Di ba? Pagising sa umaga, pray agad. Thank you, Lord. Di ba? 5 o'clock, marami ang hindi nagising ngayon. Pero ako, gising ako. Salamat po, Panginoon. Di ba? Di ba natin naiisip yun? No? Sa buong mundo, sa kanong oras na pagmulat ng mata natin, isa tayo sa mga mabangan na nagising. No? Naisip niyo po ba yun? Hindi. Diba? Dapat isipin natin kasi una-unang grasya ng Diyos yun sa araw na iyan. At yung panalangin po natin mga kapatid, na sana sa buong araw na iyan ay maihandog natin ang ating pong mga gawain para po sa Kanya. Diba? Na ang ating pong mga gawain ay Kanya po magabayan, no, sa araw na iyan. At sa gabi, sa ating pagtulog o bago matulog, ganoon din. Humingi tayo ng pasensya, di ba? Humingi tayo ng patawad sa Panginoon. So, Lord, yung kasama ko kanina, nakaaway ko lang naman, di ba? Yung kapitbahay ko kanina, di ba? Nasabihan ko lang naman, sorry po, Lord, di ba? At salamat din po, Lord, sa mga biyaya na natanggap namin sa araw na ito. No, bukas ulit, Lord, gisingin niyo po ako. No? Kung sana yung mga simpleng mga bagay na minsan, nakakalimutan po talaga natin. No? Yun po yung mga nakakalimutan po natin. Kasi yung ating mga iniisip, yung mga kung ano-ano mga bagay talaga sa ating pananampalataya. No? Kasi kahit naman punong-puno yung bag natin ng mga booklet sa mga santo, kung hindi natin isinasabuhay yung mga ipinagdadasal natin, zero pa rin tayo kay Lord. No? Empty pa rin tayo. Yung ating po, kumbaga pananampalataya, walang laman yan. No? Walang laman. Kahit puno pa yung bag natin na mga panalangin, kung hindi yan nagiging bahagi ng ating pong mga sariling pamumuhay, wala po yan. At yan yung reality, kumbaga, na sana, no, sana po tanggapin natin. No? Sana po tanggapin natin kasi kung hindi, kailan po natin tatanggapin? Diba? Kailan po natin tatanggapin kapag naghihingalo na tayo? No? Kapag tayo po ay hirap na sa ating pamumuhay, ngayon pa lang, no, tanggapin na po natin yung mga bagay na iyon. No? Kaya ang tanong ngayon, nung sinabi ni Kristo mga kapatid sa ating Ebanghelyo, ng aking ina at mga kapatid ay isang mga
nakinig sa mga salita ng Diyos at nagsabuhay nito. Mag-pause po tayo. Tapos isipin natin, tayo ba ay kabilang talaga sa mga ina at kapatid ni Kristo o hindi? No? Sa tingin natin, kasama ba tayo o hindi? Yung totoo. Di ba? Talaga bang nakikinig tayo sa mga salita, no, ng ating Panginoon? At talagang isinasabuhay natin ito o hindi? Kasi madalas sa mga pagkakataong ito, mas naniniwala pa tayo sa mga kapitbahay natin, di ba? Isa doon sa mga salita ng Diyos. Mas naniniwala pa tayo sa chismis ng ibang mga tao kaysa doon sa mga salita ng Diyos. Yung mga chismis ba makakaligtas sa atin o hindi? Di ba hindi? No? Kahit tayo napapunta sa impyerno. No? Pero ang mga salita ng Diyos, yun yung mag-aakay sa ating patungo sa kaharian ng Ama, patungo sa ating kaligtasan. Kaya nga, sana sa araw na ito, habang inuulitan natin, no, si San Pio, habang tayo po ay nagdadala o sumasama sa paglalakbay ng mahal na Virgen del Pilar, sana ipanalangin natin sa ating pong Panginoon na mabuhay sa atin o sa bawat isa sa atin ang ating pong pagsisikap na magiging totoo na mga kapatid ng ating pong Panginoon Jesus sa pamamagitan ng panghiling sa kanyang mga salita at pagsasabuhay sa mga ito. Amen. Mga kapatid, ang pangaral ni Kristo sa Ebanghelyo at ang kanyang sariling buhay, ang ating panuntunan sa pagkanais nating malaman ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo sa Kanya at maisabuhay ang Kanyang pangaral. Sa bawat panalangin ay ituloy po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway isabuhay ang espiritu ng Ebanghelyo at tuwinang hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. At dinawang mapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at yaong mga kapusparan. Manalangin tayo sa Panginoon. Tayo naway maging mga tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ating nawang isabuhay sa araw-araw na pagyayari ang kaganapan ng ating buhay, ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magtamo ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi na iyong pamilya sa pamamagitan ng aming pananampalataya na ipinahayag sa mabubuting mga gawain. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid upang ang pagkahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ama naming lumikha, maaway mong kalugdan na mag-aalay na iyong sambayanan upang ay pinahayag namin ang pananampalatayang matibay ay aming tagapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ay gaway aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasan namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay, ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, na nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel nagisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubuli sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanhalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kayong banal na makaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, pinabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggap yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggap yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Cristo ay lumay
mga ginagawa na mapag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami winarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon naming Santo Baba at ni Rinaldo naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagumpilin na banangaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.